May tanong sa akin, mapagpalang araw po, Boss Ray. Ask ko lang po, ano po kaya mangyayari kapag overdue na po sa OLA? Sa ngayon po kasi, wala pa po akong pambayad. Nawalan po kasi ako ng work. Pero wala naman po akong balak takasan ang obligasyon ko. Babayaran ko naman po pag nakaipon na ako. Ang kaso po, kada araw may dagdag penalty yung principal ko na inutang, kaya lalo pong lumalaki ang utang, lalo po akong nababaon. Paano po kaya dapat gawin? Sana po mapansin niyo po ako. Salamat po ulit, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin yung ano ba yung mga posibilidad na maaari po mangyari sa atin pag hindi po tayo nakabayad, at sagutin po natin siyempre na yung lumalaki daw po yung kanyang utang, kasi nadadagdagan yung kanyang penalty tsaka yung interest. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So sabi nyo nga is overdue na kayo dun sa SN yung sa OLA nyo po, at kasi nga wala kayong pambayad dahil nawalan po kayo ng trabaho. Okay, ngayon hindi naman yun po balak takasan, yung inyong obligasyon. Babayaran nyo naman siya at nag-iipon lamang po kayo. Ang kaso nyo nga, kada araw may dagdag na penalty yung principal na inutang, kaya lalo lumalaki yung utang nyo. Kaya lalo kayo nababaon. Ano dapat daw gawin, sabi po nung So ito po yan. Unang-una po, kasi syempre pagka nangutang tayo, talaga po namang may interest yan at may penalty. May penalty po talaga yan. Maski naman po yung inilabas na memorandum po ng SEC, yung ceiling on interest rate, yung bago po according ho kasi doon sa bago, pagka po ang nahiram po natin is 10,000 pababa at hindi po lalagpas 4 na buwan, ang total po, kabuang interest po is 12% per month. Okay. Ngayon po, pagka po tayo doon, pagka lumagpas po tayo sa due date, meron po tayo talagang penalty. Okay, ang penalty po is 5%. Additional po yan, buwan-buwan. Ngayon, sasabihin nyo, bakit, 5% buwan-buwan yan, yung sa mga OLA po kasi daily. So, ang gawin nyo po, yung 5% per month, i-divide nyo po per day. Yun po dapat ang matanggap nyo lang. At meron po hindi ho po pwede na madoble dun sa utang po ninyo. Hanggang dun lamang po siya. Sa 2 doble lang po So, kung yung nautang nyo po is 2,000 hanggang 4,000 lang po kayo po pwede singilin. Hindi po pwedeng lumaki ho doon. Okay po, yun yung nakalagay po sa ceiling on interest rate. Okay po. Yung po kasi penalty, yan po kumbaga kaparusahan sa hindi po pagbabayad sa takdang panahon. May gano'n naman po talaga. Nasa batas naman po natin yan talaga na may penalty. Okay? It's just so happen kasi nga po yung sa mga sa mga OLA daily at sobrang laki. Okay? Pero meron ho kasing memorandum yun. Yung ceiling on interest rate. So 12% po yan per month and additional 5% lamang po per month. So yun na lang po ang nyo, pagbasihan po ninyo. Kung sinasabi po ninyo na daily di yung 5% po kung magkano yung divide nyo po sa sa 30 days. Yun na po yung magiging daily nun. Okay, now, kagaya ng sinabi ko po sa inyo, ano po ba yung mga mga posible na mangyari pagka po hindi tayo nakakabayad po dito sa mga buko katabusadong online lending as well. Unang-una po, yung walang katapusang SMS at saka tawag. Hihandaan nyo po yung sarili nyo dyan. Regardless po yan kung legal or illegal, ganyan yung mga yan. Okay po? Kasi nga, unsecured yan, nabigyan ho tayo ng loan ng hindi ho tayo nakikita, through phone lang po or through online lang. Kaya ganyan pong kakulit yung mga yan. Okay? Wala naman hong problema doon sa pagiging makulit sa tawag. Kung talaga hindi nyo nasasagot, talaga patatawag-tawagan ho kayo niyan. Pero kung nakausap na kayo at lagi pa rin kayo tinatawagan, ay iba na ho yun. Hindi na ho tama yun. Tsaka ho yung na-message kayo.
sumagot kayo doon sa message, pero nagme-message pa, ay, hindi rin tama yun. Doon ho nagiging mali na yun. Pero kung talaga hindi nyo sinasagot yung SMS at hindi nyo sinasagot yung tawag, talaga hong continuous na tatawag yan. At ito po ha, hindi dapat yan, yung mangungulit or maniningil ng bago dumating ang due date, hindi po. Reminder, yes, pero yung singil mismo, ay, kalukuhan ho yun. Okay, yun yung mga mararanasan natin sa kanila. Tapos pangalawa, syempre, yung inconvenience po. Diba? Kasi tingnan nyo yan, tatawag ng alanganing oras yan. Tapos magtatatawag, mag-SMS ng alanganing oras. Meron pa hong nagpadala sa akin ng message, 2 o'clock in the morning po. Partida, hindi pa ho due date yun. Nakita nyo kawalang yan niya. Tapos yung mga magpapadala ng mga parcel, magpapadala ng mga orders sa mga fast food chain. Ganyan kawawalang nga po yung mga yan. Yan po yung mga pinagagagawa po ng mga buhok na yan. Tapos, syempre, yung pong mga nanakaw nilang mga contact list natin, pati yun tatawagan. Hindi lang basta-basta tatawagan, sisingilin. Yan yung mga inconvenience na ginagawa nila. And not only that, ano pa yan? Tatakutin ka pa ng ipopost ka sa social media. Totoo po yan. Tapos magpapanggap ng kung sino-sino yung mga yan. Abogado, police, sheriff, kung ano-ano. Yung mga inconvenience na hindi dapat yung nararanasan, gagawin ho sa atin yung mga bugok na yan. Okay? Tapos po, yung pong pagpapadala po ng demand letter. Okay? Sa naman po, sa larangan naman po ng pagpapautang, hindi naman ho nawawala yan yung pagpapadala po ng demand letter. Lalo kung nagawa na po ng talaga lahat ng pamamaraan ng paniningil, sa tamang paniningil po talagang magpapadala po ng demand letter yan. Pero po, kung wala naman silang ginagawang aksyon, talagang puro pananakot lang, tapos padadalang kayo ng demand letter, kuno, yung pananakot letter nila, hindi yung tama yun. Talagang puro kawalang yan ang gagawin. Ayan ho ang gagawin. Talagang, kumbaga, aatating kayo, sisirain yung pag-iisip ninyo, kumbaga, aalisin yung focus nyo sa buhay. Gusto nila kayo, madiskarel yung isip ninyo para kayo po yung magkaroon ng anxiety at depression. Okay? Tapos, ito po yan. Kung yung inyo pong OLA is registered po, yung kumbaga legitimate, kasama sa recorded online lending platform, lagi ko naman po sinasabi, pagkasama po sa recorded online lending platform yan, definitely registered yan. Okay? Ano po yan? Dapat sila po ay required na miyembro po ng CIC. Pagka hindi po tayo nakabayad, automatic po yan, yung ating pong basic data is ipapadala po yan sa CIC para po magkaroon kayo ng record doon. Okay? So, makikita po doon yung ibang mga submitting entity or accessing entity na, hindi nakabayad si Boss Ray. Kung nag-a-apply pa ho kayo. So, iyon po yung isa sa negatibong dulot po niyan. Pero kung hindi naman ho rehistrado yan, kung illegal yan, malabong yan. Magsasabi na, kayo, nagpapadala sila sa CIC, kalokohan ho yun. Ang nakakapagpadala lamang po sa CIC is yung mga registered. Malalaman nyo naman po yan, punta kayo sa sa website po ng CIC, puntahan nyo po yung mga submitting entity. O makikita nyo po yung kanilang company name po, hanapin nyo, wag OLA name. Yung registered name po nila sa sa company nila. Okay? Tapos po, yan, may possibility pa yan na mag-home visit. Okay? Hindi ho lahat ng OLA nag-home visit. Meron pong mangilan-ngilan. Huwag niyo hong katakutan yun. Kasi kung yan po'y mag-home visit, hindi ho mangwawalang yayan. Sigurado po yun. Kayo po ay pupuntahan lamang po sa bahay para makapag-usap. Kausapin niyo po ng maayos. Kagaya niya mga OLA na yan, hindi ho kayo aanuhin yan. Matatapang lamang po yan pagka nakaharap yan sa kanilang computer at tumatawag sa telepono. Pero bukod doon, wala na ho ibang tapang yung mga yan. Kaya lang naman ho nagsisisigaw yan kasi walang alam sa paniningil. Totoo po yan. Tapos po, eto na. Maaari po tayong masampahan ng kasong small claims kung hindi ko talaga tayo nakapagbayad. Huwag din natin katakutan. Bakit? Kasi po, sa small claims po kasi, hindi nyo naman kailangan ng abogado dyan. Paghaharapin kayong dalawa, una ho yun, paghaharapin kayong dalawa, kung magkakaroon kayo ng kasunduan, pabor kayo doon, aproban po ni judge yun. Kaya lang, kung hindi kayo nagkaroon ng kasunduan, si judge na po mismo ang magdi-decide dyan, base po doon sa mga information or mga proof na nahahawak-hawak po niya. Siyempre po, magbibigay ng ebidensya yung nag-ahabla, kayo po, meron din kayong karapatan ng bigay ng ebidensya, lalo
kung kayo po naharas or winalangya. Okay? Yun po yung mga mga po pwede at maaari po no na pwedeng gawin nitong mga bugok at abusadong online lending apps. Pero isa lamang po sasabihin ko sa inyo, huwag na po natin papuntahin doon. Kung meron naman po tayong pambayad, bayaran po natin. No, kung yan po legitimate, makipag-ugnayan tayo sa kanila. No, kung talaga tayo igipit, kagaya po ninyo na walang kayo ng trabaho, manghingi ho kayo ng ng payment plan or payment option. Definitely meron naman po sila. Makipag-usap lamang po kayo. Pero kung yan po illegal, no, hindi yan kasama sa recorded online lending platform, kung ano lamang po yung na-disburse sa inyo, no, yun lamang po ang bayaran po ninyo. No, hindi nyo kailangan magbayad ng interest sa mga yan dahil illegal nga po eh. And definitely kailangan yan i-complain po natin. Andiyan po ang SEC, BSP, NPC, PNP, NBI at saka po ang PAO. Diyan po, no, yan po yung mga sangay ng gobyerno na maaari po nating lapitan at pag-complainan kung tayo po yung mga winawalang yan itong mga bugok at abusadong online lending apps na to. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.